Matapos manguna at makapagtala ni Kinote ng bagong course record sa qualifying ng Peninsula Manizuru, tuwang-tuwa si Ogata sapagkat ang target umano ni Mr. Okayama para kay Kinote ay ang ikalimang pwesto. Gayunpaman, sinabi ng binata na may 4 na araw pa at marami pang mabilis na driver ang hindi pa nakakasalang, kaya sa tingin umano ni Kinote ay sa ikalimang pwesto rin ang bagsak niya gaya ng inaasahan ni Mr. Okayama. Isa pa, sinabi ni Kinote sa kanyang sarili na hindi pa siya lubusang kontento sa performance niya kahapon dahil may mga pagkakamali siya, at sa tingin niya ay kaya pa sana niya makapagtala ng mas mabilis na oras. Kasunod yun ay nagsimula na ang ika-4 na araw ng qualifying, kung saan si Soatari ang unang sumalang, at kasunod ay si Beckenbauer. Hindi nagtagal ay nalampasan din ng 2 ang oras ni Kinote kaya naitala ang pinakamahigpit na qualifying sa kasaysayan ng MFG. Dahil doon, lalo pang yumigting ang pananabik ng lahat para sa nalalapit na final race. Matapos ang qualifying, naging abala na ang mga driver sa paghahanda para sa kanilang huling karera. Samantala, habang naglalakad papasok sa paaralan sina Ren at Wakana ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga balitang sunod-sunod na aksidente sa sasakyan. Dahil doon ay naisip ni Ren na bilhan ng safety charm si Kinote, kaya agad nitong hiniling kay Wakana na samahan siya sa Hachiman Shrine pagkatapos ng kanilang klase. Nang sumunod na araw, naisip ni Ren na magpasama kay Kinote sa isang templo, nang sa ganon ay maibigay niya rin sa binata ang safety charm na binili niya kahapon. Ngunit habang nasa istasyon pa lang sila ng tren ay napansin ni Ren na may nakasabit ng safety charm sa bag ni Kinote. Nang malaman ni Ren na bigay iyon ng isa sa mga driver na babae ay nagsimula silang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, hanggang sa makapagsalita si Kinote ng hindi maganda. Dahil doon ay nasaktan si Ren kaya ibinato nito kay Kinote ang safety charm sabay tumakbo palayo sa binata. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalayo ay bigla itong napatigil sa malapit sa riles ng paparating na tren kung saan ito nakaramdam ng pagkahilo. Nawalan ng malay at nahulog si Ren kaya agad na tumakbo si Kinote para iligtas ang dalaga. Sa kabutihang palad ay napahinto agad ang paparating na tren bago pa man ang mismong kinatatayuan ng dalawa. Dahil wala namang nangyaring masama kay Ren ay idiniretso na ito ni Kinote pauwi, at pagkatapos ay ikinwento nito kay Mayuko ang tungkol sa nangyaring pag-aaway nilang dalawa kaya umano nangyari iyon. Sinisisi ni Kinote ang kanyang sarili, ngunit para kay Mayuko ay malaki pa rin ang pasasalamat nito sa binata. Kinahapunan, lumabas muna si Kinote at doon ay sinabi nito sa sarili na nagsinungaling siya kay Mayuko sa pagsasabing hindi kasing delikado nang iniisip niyon ang nangyari. Sa katunayan, malinaw na malinaw pa rin sa alaala niya ang sandaling tumama ang takong ng sapatos niya sa gulong ng tren, at nang makuha niya si Ren para dalhin sa gilid ay tumama naman ang siko niya sa isang matigas na nakausling bagay. Bagamat hindi niya gaanong ipinahalata, pero ramdam niya ang sakit at alam niya maaaring makaapekto ang pinsala sa kanyang pagmamaneho lalo na sa madalas na paglipat ng gear sa paparating na karera. Gayunpaman, masaya si Kinote na nailigtas niya si Ren, at hindi umano nito pagsisisihan kahit pa buong braso nito ang maapektuhan mailigtas lang ang dalaga. Nang sumunod na araw, nailang si Ren na humarap kay Kinote kaya hindi man lang ito nakapagpasalamat sa pagligtas niyon sa kanya, at sa tuwing susubukan niyang kausapin iyon ay ramdam niya na parang maiiyak siya. Bago tuluyang simulan ang final race ay ipinakilala muna ni Tanaka ang makakasama niya bilang commentator na si Akiyama Wataru. Kasunod yun ay naghanda na ang mga driver para sa karera, pero habang hindi pa nagsisimula ay humingi muna si Kinote ng tawad kina Ogata at Okayama sapagkat nang dahil sa kapabayaan ay nasugatan niya ang kaliwa niyang siko kahapon. Nagulat ang dalawa sabay inamin ni Kinote na kumikirot iyon kaya sa tingin niya ay hindi niya magagawang magpalit ng kambyo sa paraang gusto niya. Bagamat matindi ang sakit at alam ni Kinote na mahihirapan siya na magpalit ng gear ay nagpasya pa rin siyang lumaban sa final race ng Peninsula Manizuru. Ayaw kasi nitong sayangin ang pagkakataong makipagsabayan sa pinakamahuhusay na driver ng MFG. Sa pagsisimula ng karera, agad na naging kapansin-pansin ang epekto ng injury ng binata. Hindi na kasing bilis at kasing kinis ng dati ang pagpapalit ng kanyang kambyo, dahilan upang mahirapan siyang makasabay sa mga nangungunang kalaban. Gayunpaman, habang nakikipaglaban si Kinote sa sakit ay ipinapakita rin nito ang determinasyon na huwag basta sumuko kahit alam niyang dehado siya. Samantala, labis naman ang pagsisisi ni Ren nang mapagtanto na ang pinsalang natamo ni Kinote ay bunga ng pagliligtas nito sa kanya. Habang pinapanood niya ang karera, kitang-kita ni Ren na nahihirapan si Kinote kaya nagsimula itong sisihin ang sarili sa nangyari. Kasunod yun, habang nagpapatuloy ang karera ay nananatiling lumalaban si Kinote sa kabila ng kondisyon nito.